Sa bawat bansa, bayan at wika, sa lahat ng mga tao na narito, saan mang dako tayo naroon, patuloy na sa pamamagitan ng bayang itinayo ng Panginoon ay naihatid sa atin ang napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Nalalaman po ng bawat isa sa atin na bawat isa naman sa atin ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang patuloy na magsaliksik o magsiyasat sa lahat ng mga bagay sa ikaliligtas natin. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ngayon, dito po sa bayan ng Panginoon, ito po ang buong karangalan at buong kagalakan namin na patuloy na ibahagi sa atin ang napakadalisay na pananampalataya sapagkat ipinaunawa sa atin ng Panginoon na tayo bilang bayan ng Panginoon sa atin dumating ang salita ng hula. Tayo ang binigyan ng tumpak na pangalan. Tayo ang binigyan ng panahon. Tayo ang binigyan ng pagkakataon upang patuloy na ang pangalan ng Panginoon ay pakapurihin natin, mga kapatid at mga kaibigan, at ibinigay sa atin ang nilalaman ng kasulatan kung saan ito ang nagpapatibay sa ating mga pananampalataya. Gaya nga ng nasa sulat, mga kapatid at mga kaibigan, ito ang dako kung saan pupurihin ng Panginoon sapagkat nasasabi upang maipahayag ng mga tao ang pangalan ng Panginoon sa Sion at ang kanyang kapurihan sa Jerusalem. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Nadinig po natin, nasa sa atin pa po, mga kapatid at mga kaibigan, sa ating kasipagan o pagsusumakit o pagsisikap upang madagdagan ng detalye sa liksikin pa natin sa aklat ng kasulatan, mga kapatid at mga kaibigan, hanggang sa dumating tayong lahat sa punto na pagtibayin ng Panginoon sa puso't isipan mo na iisa lang ang dako kung saan doon pupurihin ng Panginoon sa kanyang banal na bundok ng Sion. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kahit patuloy tayong umawit, magalak tayong magpuri, pasalamatan natin ang isang Diyos na tunay na nakaluklok sa banal na bundok ng Sion. Sa banal na bayang hirang, patuloy nating ipaalala sa isa't isa, mga kapatid at mga kaibigan. Sa banal na bayang hirang, ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroon pasasalamat ng lahat ng kanyang pinatutubos. Tayo ang bayan niya, mangupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sion ng ating Panginoon. Patuloy nating ipaalala sa isa't isa, mga kapatid, ang kapurihan ng iisang Diyos na tunay na sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli, nahayag sa atin ang kanyang dakila at banal na larawan. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong bigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat
Salamat, salamat, Panginoon, sa muling mong pagkabuhay. Ang pangalan ng Panginoon, patuloy natin ipaalala sa isa't isa. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy tayong magpuri, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords. Our Savior and our hope, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise. We praise. Give praise. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Kapuri-puri ang pangalan ng Panginoon na marapat nating pagtaasan ng lahat ng ating mga dalangin sa kanyang dakong luklupan sa isang kalamitan. Magsidalangin tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Dakilang Diyos Ama, nagagalak kami bilang iyong bayan na patuloy na magtaas sa iyo ng mga awitin ng pagpupuri, pag-iwalhati, sapagkat ibinigay mo sa amin ang iyong salita na kung saan dito ang bawat isa ay matibay na pinanghahawakan na ang aming daan, ang nilalakaran namin ay matuwid, at ang daan ito ay patungo sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Amen. Nagagalak kami patuloy, Panginoon, na patuloy ipagpasalamat na sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na hinirang mo upang saysayin ang iyong katwiran. Dito'y patuloy na nagliliwanag sa aming puso at isipan ang lahat ng mga bagay na marapat namin ipamuhay upang ang bawat isa ay maging kaluluran na sa iyong dakong lulukan sa isang kalamitan. Nagagalak kami, Panginoon, na ang lahat ng mga bagay ay patuloy na itiwala sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakabuti at napakadakilang panahon at araw kong natatangi. Kami po ay bumabati ng napakadakilang panahon na itinangi ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng sasampalataya sa pagkabuhay na maguli. Binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksin tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen. So ang mission po ng Panginoong Jesucristo, masusumpungan natin sa Book of Acts, chapter 28, verse 31. Ang sinasabi po ron, ipapangaral ang kaharian ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na paniniwalaan natin. At itinuturo ang lahat ng mga bagay na paniniwalaan natin sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Sa ano itinuturo? Sa pangalan ng Jesucristo itinuturo dahil iisa lang ang pangalan ng tagapagligtas natin na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. So binibigyan tayong lahat ng katiyakan at kapanatagan at kapayapaan sa pananampalataya. Napaka-panganib po ng huling panahon. Sa lahat po ng nakakarinig, kapatid, huwag mo munang i-scroll yung cellphone mo. Minto ka muna at pakinggan natin sa mandali itong natitinig mo sa social media.
Ito yung reels. Ito yung pinaka-reality ko. Ito yung pinaka-real to ko. Amen po ba? Amen. Saan inilagay ang nilalaman ng banal na kasulatan? Sa ano inilagay ang nilalaman ng banal na kasulatan? Sa ano inilagay ang nilalaman ng banal na kasulatan upang ito'y ipahayag sa mga may pandinig at magkaroon tayo ng kaligtasan bawat isa? Ano po ang nakalagay sa aklat ni Apostol Pedro, chapter 2, verse 6 and 9? Pakibasa po natin. Subaybayan niyo po kami. Ang nilalaman ng banal na kasulatan inilagay sa banal na bundok ng Sion. Now, who is the chief cornerstone? Sino po ang pinaka-chief cornerstone? Alam nating lahat ang Panginoong Jesucristo po eh. Ano po ang nilalaman ng banal na kasulatan na ipapangaral sa social media sa 7 kontinente sa buong mundo? Di ho ba ang nakalagay doon ang nilalaman ng banal na kasulatan inilagay ang nilalaman ng banal na kasulatan sa banal na bundok ng Sion upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak at mapahiya sa muling pagparito ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Yun hong nilalaman na sinabing may hula na magaganap sa atin bawat isa. Sinabi po kay Propeta Isaiah chapter 14 verse 24. Sinabi po ng Panginoon Diyos ng mga hukbo na ipinanumpa niya at inisip niya na pagyayarihin niya yung inisip niya at mananayo ang pinagsasaligan sa mga nakakarinig. Amen po ba? Amen. Hindi po tayo pinapupunta sa building para mag-selebrasyon at magseremonya. Kundi nagsisirimonya tayo, tumaawit tayo ng bagong awitin, ang inaawitan natin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating pinaniniwalaan na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Ginawa po ng Panginoon Diyos yan, ipinakilala yan sa maraming bansa sa buong mundo ng buhayin maguli ang tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Wala pong kamatayan ng Panginoon Diyos, siya ay Espiritu. Magpasawalang hanggan ang kataas-taasang tunay ng Diyos na sinasamba natin na makasaksi sa pagkabuhay ng maguli. Ginawa po yan, ipinakilala para makilala natin ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula na Espiritu. Kaya po binuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo upang mahayag sa atin ang larawan ng tunay ng Diyos natin na ang Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan na makasaksi sa pagkabuhay ng maguli ay Espiritu magpasawalang hanggan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung kahayagan ng tunay na Diyos na sinasamba natin na nagsisiremonya tayo. Inaawitan na natin ang bagong awitin ng Panginoon Diyos at nagbabalik tayo ng maraming kaluwalhatian at karangalan at kadakilaan. Pinupuri natin yung kagandahan loob niya. Sino ho ang nag-isip at nanumpa na ang nilalaman ng banal na kasulatan pinaniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu. So, naniniwala tayo buhat sa pasimula ng Diyos natin Espiritu. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung pagiging saksi natin sa pagkabuhay na maguli. Nahayag sa atin na ang tunay na Diyos na sinasamba natin at pinaniniwalaan ni Espiritu buhat sa pasimula at sa kawakasan. Nasaan po yung maraming sugo ng mga bansa ngayon? Nasaan po yung mga pastor na nangangaral na sinasabing sugo sila? Sinabi ng Panginoon Diyos na inisip niya at itinanumpa niya sapagkat itinayo ng Panginoon Diyos ang banal na bundok ng Sion upang maging kanlungan ng lahat ng tatalima at sasampalataya sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung sinabi ng Panginoon Diyos ng mga hukbo, sinalita kay Propeta Isaiah yung sinabi, inisip, ipinanumpa yung inisip na ang nilalaman ng banal na kasulatan sa banal na bundok ng Sion, iyahayag ang katotohanan na paniniwalaan po natin. Amen po ba? Amen. Marami na pong naglitawan ng mga nagpapakilalang sugo. Ang nagtayo ng iglesia ng bundok ng Sion ay pinaganda ng tahanan sa langit ang Panginoon Diyos.
Nasaan po yung mga sugong nagsasabing sila'y sinugo ng Panginoon Diyos, wala namang hula na binabanggit. Ito po yung pinapangaral ko na sumusunod tayo doon sa nangyari yung hula. Sino ho ba katuparan ng hula na pinaniniwalaan natin? Di ba iisa lang ang pangalan sa silong ng mga langit na paniniwalaan natin? Di ba doon wala namang ibang pangalan upang maligtas tayong lahat? Amen. Inisip at ipinanumpa ng Panginoon Diyos yung kanyang sinalita kay Propeta Isaias na pagtitibayin niya yung panukala sa mga taong makakarinig at hindi siya sa binding mananahan kundi sa loob ng puso ng mga nakakarinig na paniniwalaan natin yung patotoo na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na magmuli. Ang sumampalataya ay hindi mapapahiya sa muling pagparito ng ating tagapagligtas sapagkat tayo ang magiging tanda na nagbabantay at naghihintay sa muli niyang pagparito. Klaro po ba? Klaro po ba? Naunawaan po ba natin? Amen. Nasaan yung mga sugo ng mga bansa ngayon? Nagpapakilalang sila yung mga matataas na mangangaral. Hinikitan pa natin yung tagapagligtas pagka ganun ang pangangaral natin. Amen po ba? Ngayon, ito po, isang hamak at mangmang na taong nadidinig nyo sa social media. Yung sinalita ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, saan nilagay ang nilalaman ng banal na kasulatan? Sa banal na bundok ng Sayon. Sapagkat itinayo ng Panginoon Diyos ang bundok ng Sayon, magiging kanlungan ng mga iglesia na sasampalataya sa Panginoong Jesucristo na magpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli, tayo ang iginawa ng tanda na paniniwalaan natin upang maging tanda tayo sa lakad ng mga sinungaling na mangangaral. Klaro po? Amen. Klaro po ba? Amen. Bakit po naging sinungaling yung mangangaral ngayon na nagpapakilalang sila'y sugo? Hindi naman nila mabanggit itong inisip at ipinanumpa ng Panginoon Diyos na pangyayarihin niya yung inisip niya. Saan ito matutupad na inisip ng Panginoon Diyos at ipinanumpa na pangyayarihin niya? Sa iyo at sa akin. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Kaya nga may iglesia ngayon ang daming nagpakilala, tinasampa, posisyon ng Panginoong Jesucristo, inalis na yung relihiyon. Parang inalis natin yung karakter ng Panginoong Jesucristo na itinanumpa at inisip niya. Pangyayarihin niya ito sa mga taong nakakarinig. Na yung mga taong nakakarinig ang sasampalataya sa inisip niya at ipinanumpa niya, na pangyayarihin niya yung panukala na inisip niya at ipinanumpa niya. O di tayong gaganap ang ipinanumpa at inisip ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo. Tayo ang iginawa ng tanda ng patotoo upang magkaroon tayo ng maliwanag na relasyon sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Nasaan yung maraming mangangaral ngayon? Nasaan yung maraming nagpapakilalang sugo? Sapagkat itinayo ng Panginoon Diyos ang iglesia ng bundok ng Sayon na opisyal at ipinaghanda na ng tahanan sa langit. Kaya may magparito may babalikan siyang relihiyon na itinayo niya na walang dugis at kapintasan. Itinuring niyang tunay niyang asawa yung relihiyon na iglesia ng bundok ng Sayon kalarawan ng Panginoong Jesucristo yung Sayon Sayon is the branch of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Sino ho ang head ng branch? Ng head? Di ho ba yung mga sanga? Tayo yung mga sanga na iglesia na tayo ang naduktong sa puno na nagbibigay ng buhay sa kaligtasan natin. Who is the head of branch? Jesus Christ is the head of branch of our faith in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Who is the door of heaven? Going to heaven. Jesus Christ is the door of heaven. Ang Panginoong Jesucristo ang pintuan sa kalangitan. Kaya kung hindi natin ito paniniwalaan doon sa mga nakakarinig, paano tayo makakarating sa langit? Dito pa lang sa lupa, hindi na natin inaccept yung pintuan sa langit. Paano tayo papasok sa langit? Hindi natin pinaniniwalaan yung pinapangaral na ang Panginoong Jesucristo ang pintuan sa langit na paniniwalaan natin para maligtas tayo. Maliwanag po ba? Amen. Iniisip ito.
inisip at ipinanumpa ito ng Panginoon Diyos na pagtitibayin niya yung inisip niya sa mga iglesia na makakarinig nito. Sino ho ang nagtayo ng iglesia ng bundok ng Sayon at naghahanda ng tahanan sa langit? Meron ho bang sinabi na mababasa tayo? Samahan niyo ako. Buksan natin sa aklat ni Propeta Isaiah chapter 4 verse 5. Inisip ng Panginoon na ang banal na bundok na Sayon ay paghanda ng tahanan sa langit. Ipinanumpaan niya yan Amen po ba? Amen. Sa gayon inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Sayon. Nadinig po ba natin? Sinabi kay Propeta Joel. So, related yung sinabi kay Propeta Joel at yung sinabi kay Propeta Isaiah. So, maliwanag po ba? Klaro po ba sa atin? Kaya nasan yung mga sugo ng mga bansa ngayon na nagpapakilalang sugo? At nasan din yung mga pastor nangangaral para parangalan natin ng Panginoon Diyos na siya ang nag-isip nito, siya ang nanumpa nito, siya ang magpapatibay at pangyayarihin niya inisip niya sapagkat itinayo ng Panginoon Diyos ang bundok ng Sayon na ito yung pupuntahan nating dako upang tayo ay magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Ito ang magiging kanlungan natin dahil nagsilitaw na ang maraming mamumusong na makangaral ngayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin? Amen. O nasan yung mga nagpapakilala mga icon na pastor ngayon at hindi natin maipakilala yung inisip ng Panginoon Diyos na ang Panginoon Diyos ang nagpatunay ng panukala. Kaya nagsisirimonya tayo Kaya nagkakaroon tayo ng unity Inaawitan natin ang Panginoon Diyos na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din tayo bubuhayin sa pagkaunawang maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na ang Panginoon Diyos mismo ang nagtayo ng iglesia ng bundok ng Sayon na ito ang magiging kanlungan natin pagdating sa paniniwala dahil lumitaw na ang mga kampo ng kadiliman na mga nagpapakilala na sa kanila lang maliligtas. Maliwanag po ba? Bakit nasabi kong kampo ng kadiliman? Inililihim itong inisip ng Panginoon Diyos Inililihim yung isinumpa ng Panginoon Diyos, ipinanumpa yung inisip niya na pangyayarihin niya. Sapagkat itinayo ng Panginoon Diyos ang bundok ng Sayon na pinaganda ng tahanan sa langit. Sino ang nag-isip at nanumpa? Ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. O nasan yung mga subukay ng maraming bansa? Nasan yung mga ngaral ngayon? May mapaniwalain ba natin yung inisip ng Panginoon Diyos na pinanumpa niya na ang bundok ng Sayon ang itinayo niyang kaharian na pinaganda ng tahanan sa langit. Kaya sinasabi kong officially, amen po ba? Amen. Ito ako sa isang mga nakalagayan bilang taong napapanood nyo sa social media. Mas grabe pa karangalan ng mga nangangaral ngayon hinigitan pa sa posisyon ng Panginoong Jesucristo na nagpasa ng krus upang tayo tubusin sa ilalim ng sumpa ng kasalanan Kaya siya namatay para mamatay yung kasalanan natin at nung binuhay siya maguli, buhay na tayo sa pagkaunawang maguli. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Amen. Sino nagtayo sa atin? Sino nag-isip sa atin? Sino nanumpa sa atin? Di ba isa lang ang Diyos natin? Isa lang ang pangalan sa silong ng mga langit sa kaligtasan nating lahat. Liban doon wala nang iba pang pangalan, kundi Jesucristo lang ang kaligtasan nating lahat. Inilagay ang kasulatan sa banal ng bundok ng Sayon na ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahiya. Pagparito niya. Amen po ba? Amen. Karapatan natin lahat ito, kalayaan natin dito sa nadidinig nyo Kaya lang, pagparito na anak ng tao, wala sa huli pagsisisi. Hanggat malakas tayo, papurihan natin ang Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Nasa gitna tayo ng mga mandarayang makangaral, nasa gitna tayo ng mga lobo, mga sakim na makangaral sa lahat ng bagay, sakim sa posisyon. Pinangungunahan yung kalooban at pag-iisip ng Panginoon Diyos na ang Panginoon Diyos ang nag-isip at nanumpanong inisip niya na pangyayarihin niya yung panukala sa mga iglesia na nakakarinig. May mga matataas pa posisyon sa Panginoon Jesucristo, nagtayo ng mga building, pinaganda yung building.
May mababasa ba tayong sa magandang building tayo mag-aalay ng seremonya ng bagong awitin? Ang pinag-aharian ng kordero, umaawit ng bagong awitin batay sa hula ng mga banal na propeta. Sino nag-compose ng inaawit ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay na nakatala na sa langit? Nababalikan ng tagapagligtas yung bunga sa pagkapanganay na saksi sa pagkabuhay ng makulit. Naunawaan natin yung reels ko, yung reality ng reels ko, yung katayuan ko, yung stand ko pagdating sa paniniwala. Inisip at pinanumpa ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan sapagkat itinayo ng Panginoon Diyos ang bundok ng Zion na ipinaganda ng tahanan sa langit. Nasaan yung mga nangangaral ngayon? Pakilala niyo yung relihiyon nyo ngayon. Kung may mababasa kayo sa banal na kasulatan, saan inilagay ang banal na kasulatan? Ang katuparan ng banal na kasulatan ay papangaral. Saan mo ba inilagay? Isa lang ang kinalalagay na inisip at ipinanumpa ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin upang hindi tayo mapaya sa muli niyang pagparito. Live na live ito sa social media. Hayag na hayag sa social media po ito. Amen po ba? Amen. Kaya, nasan ngayon yung mga sikat na mga mangangaral? Pakilala nyo ngayon yung organisasyon nyo. Ito, nagsasalita ang Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah. Siya, ang Panginoon ng mga hukbo, siya nagsabi kay Propeta Isaias Inisip niya, pinanumpa niya to sapagkat itinayo ko ang aking banal na bundok ng Zion na registered sa langit. O di ito pala babalikan ng Panginoong Jesucristo ngayon. Amen po ba? Merong patotoo na ginaganap. Merong patotoo na pinag-ihiyawan sa social media. Kaya doon sa lahat ng mga listeners ng Panginoong Jesucristo, makinig tayong lahat at unawain po natin mabuti upang maligtas tayo at maligtas yung mga mahal natin sa buhay. At kung may relasyon na tayo sa tagapagligtas na nagpapatotoo na tayo sa pagkabuhay na maguli, ipanalangin natin yung minamahal nating bansang Pilipinas dahil nagkakaroon ng shaken. Nahahayag na yung mga leader na nagkakaroon ng paksyon at division. Amen po ba? Amen. Isa lang ang i-develop ng minamahal nating bansa pagdating sa leader ng mga politician. Amen po ba? Ang Panginoong Jesucristo po na pinaniniwalaan lang natin ang mamamagitan sa minamahal nating bansa dahil ako'y sumasampalataya kaya nagkakaroon ng shaken ng leaders ng ating minamahal na bansa, magkakaroon po ng karangalan ng minamahal nating bansa. Amen po ba kayo? Amen. Kahalili ng trials, kahalili ng mga pagsubok natin sa buhay, kagalakan, pagpapala. Naunawaan po ba natin, kahalili ng mga pagsubok natin, hindi naman mananatili pagsubok, lilipas yan. Ano kahalili? Di ba? Mapagtatagumpayan natin lahat yan, lilipas lahat yan. So, mati-develop, magkakaroon ng panibagong progreso. So, anong kahalili ng minamahal natin bansa? Kapag isinanggunin natin sa Panginoong Jesucristo, naway, pagkaroon ng pagkaunawa yung minamahal natin Presidente ng Republika ng Pilipinas na ang Panginoong Jesucristo ang magbigay siya kanya ng kaalaman at karunungan upang sa kanyang pamumuno huwag maguloto mga leader ng ating minamahal na bansa. Ang mga senador, ang mga kongresista, ang mga gobernadors, ang mga city mayors, ang mga barangay captains. So, di ba, dapat natin itong idalangin sa Panginoong Jesucristo, yung concern natin, yung pagmamalasakit natin sa kapwa natin Pilipino. Amen po ba? Amen. Para madinig tayo, magkaroon tayo ng relasyon. Inisip, ipinanumpa ng Panginoon Diyos na pagtitibayin niya ang tabernakulo sa mga nakakarinig na sasaksihan natin ang tagapagligtas natin sa pagkabuhay niya maguli. Tayo ang bagong langit at bagong lupain inihanda niya na tagalangit. Naunawaan ho natin sa spiritual na konsepto inihanda. Who is the greatest influencer of our faith? Who is the greatest concept of our faith? Jesus Christ is the greatest head of influencer of our faith.
Isa lang ang the greatest influencer na preacher na paniniwalaan natin. Amen po ba? Nasaan yung mga pastor ngayon na ang hinahanap ay puro kasikatan, puro popularities, puro karangalan. Sakit na sa karangalan. Nabibigyan pa natin ng karangalan, ng kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos pag tumatayo tayo sa pulpito. Ito ang liwanag Inisip ng Panginoon ng mga hukbo, ipinanumpa niya na pagyayarihin niya yung panukala sa mga tao na gaganapin natin ito bilang tao. Kaya boldness ito, hayag ito sa 7 kontinente sa buong mundo na wala akong nararamdamang takot o pangamba o alinlangan man sapagkat kailangan ito ng mga taong nadaya, ng mga lumitaw, ng mga mandarayang mangangaral. Amen po ba? Amen. Ginawa tayong kapakinabangan ng mga mandarayang mangangaral. Napakasakit dun sa mga mandarayang mangangaral Amen po ba? Amen. Kahit kailanman, basta mandaraya ka, masakit mapakinggan. Amen po ba? Amen. Isipin natin mabuti doon sa mga mandaraya. Sa huli, tayo rin ang mandaraya. Kagaya nitong expose nito. Inisip, ipinanumpa, pangyayarihin ng Panginoon Diyos ang nilalaman ng banal na kasulatan sa banal na bundok ng Zion na registered in heaven, official sa langit. Babalikan ng tagapagligtas, kaya siya umakyat sa langit para ipaghanda tayo ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Do you follow the Lord of Jesus in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Amen. Brother and sister in Christ, come and follow. Sumunod tayo, magpakababa tayo ngayon ng may takot at pananampalataya sa tagapagligtas natin. Irespeto natin itong tinig niya. Igalang natin to. Bilang mangmang at hamak at dukapo. Ito, nasa harapan nyo bilang mangmang na tao, naghahayag ng katotohanan. Suriin nyo yung maraming icon na mga matataas na mga ngaral ngayon at gawin nating dictionary ang banal na kasulatan. Hanapin natin kung meron bang hula yung mga relihiyon nilang nagsilaguan ngayon. Wala naman tayong mababasa paramihan ng relihiyon at miyembro. Meron tayong mababasa, 2 o 3 nagkatipo, naroon ako sa inyong kalagitnaan sa pamamagitan ng palatuntunan at kautusan ng mga banal na propeta. Kung paano nabuhay si Haring David, si Haring Solomon, nakasama ang Panginoon Diyos, nabuhay sila sa palatuntunan at kahatulan at kautusan ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Ganon din ang bundok ng Zion ngayon. Kaya, nadidinig nyo ba reels ko, yung reality ng buhay ko. Nagbabalik ako ng maraming katwiran at karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan sa Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa at lumikha ng iglesia ng bundok ng Zion na katalanan sa langit. Ano ho nakalagay sa Hebrews chapter 12 verse 22? Dadapwat na silapit na kayo sa banal na bundok ng Zion, sa bayan ng Diyos na buhay, na bunga sa pagkapanganay ang pangkahalatang pagpupulong na pinagiging ganap na, nabubuhay na kasama ang tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Inisip, ipinanumpa ng Panginoon Diyos na pinagtibay niya ang panukala sa iyo at sa akin, mananahan siya sa puso't isip natin. Hindi siya sa building mananahan, kundi sa puso't isip natin. Kaya darating yung time na lahat ng mananabik sa kaligtasan at kabananan ay hahanapin ng kaharian ng Panginoon, hindi mapagkikite. Pero nandun sa mga puso at isip ng nakarinig. Ikinabubuhay yung tanda ng patotoo na ibinigay sa ating magiging tanda tayo sa mundo na mabubuhay tayo na kasama natin ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Hindi ako nagpapatotoo sa sarili ko. Ang sinasaksihan ko sa sarili ko, yung hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Kasi pagka yung sarili ko ang ginamit kong patotoo, yung sarili ko nabibigyan ng kapurihan. Ang binibigyan ko ng kapurihan at kaluwalhatian at karangalan, yung tagapagligtas natin.
Siya yung author ko, siya yung finisher ng aking pananampalataya na gumawa ng matuwid at sakdal na paniniwala ko na nadidinig niya sa labi ko ngayon. Sino ho ang nag-isip niyan? Sino nanumpa nung inisip niya? Na pag pangyayarihin niya, inisip niya sa iyo at sa akin. Di ho ba't ang Panginoong Jesucristo? Hindi tao ang nag-isip nito. Espiritu yung sinasamba natin, kaya saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Iisa lang ang Diyos nating lahat. Naunawaan niyo ba yung kinumpo sa ating awitin? Kaya tayo nagsisirimonya. Who is the greatest composer of our praise and worship? Jesus Christ is the greatest composer of our praise and worship. Nagbabalik tayo ng pinakmataas na papuri at pasasalamat sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Dahil sa habag at awa niya sa atin, tinanggap natin yung habag at awa niya sa atin eh. Nagising na tayo sa katotohanan ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga mandaraya, mahuhuli pa yan. Pero nauna yan na nagkaroon ng karangalan sa mundo. Mga sikat yan eh. Kaya lang mapapahiya na sila ngayon. Sino ang nagsabi nitong nadidinig nyo na ipinanumpa yung inisip ng Panginoon Diyos na sinalita kay Propeta Isaias? Nangyari ito ngayon. Nangyari, pinaniniwalaan natin, existence itong patotoo na ibinigay sa atin, magiging tanda yung buntok ng sayon sa paniniwala. Kaya tayo nag-diriwag na nag-sisirimonya tayo. Batay sa una ng mga banal ng propeta yung inaawit natin na may katuwiran tayo ng Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari na lumulukok sa iglesia ng bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Sino pinamumunuan at pinapastoran ng tagapagligtas natin? Di ba tayong lahat na nakakarinig na tumatalima sa pagkabuhay ng mangguli? Maliwanag po ba sa atin? Amen. I-edit nyo ngayon yung mga napakagagandang relihiyon. I-edit nyo yung bundok na Zion. Genesis after Revelation, sino po ang magpapatunay nung nilalaman ng kasulatan? Ang Panginoong Jesucristo po. Saan pupurihin ang Panginoong Jesucristo? Sa banal na bundok na Zion. Isa lang yung inisip ng kaharian na pinaganda ng tahanan sa langit bundok na Zion. Saan naghahari ang hukom ng mga hukom? Sa bundok na Zion. Saan nakatayo ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari? Sa bundok na Zion, in Revelation chapter 14, verse 1. Naghahari na siya dun sa mga nakatala sa langit, yung 144,000. At tayo mga nalalabi ang kapupunan ng 144,000. Kaya, ang nilalaman ng banal na kasulatan na iahayag sa banal na bundok ng Zion, ang sumampalataya ay hindi mapapahiya. Tayo ang bayang pinili na sariling pag-aari na inihayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin. Sa madilim na dako ng sanlibutan. Bakit dumiling ang sanlibutan? Bakit dumiling ang sanlibutan? Nabatbat na po ng mga mangangaral na mamupuso, mga mamumuso, mga sinungaling at karumal-dumal na mangangaral. Ginawa kapakinabangan yung mga pusong walang malay. Mataas pa posisyon sa tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ako po yung nagagalak na paghiyaman sa social media. Inisip, ipinanumpa ng Panginoon ng mga hukbo, ang panukala na naririnig natin na existent, na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli, nagbabalik na karangalan at kadakilaan at kaluwalhatian sa Panginoon Diyos ng Israel, ang Diyos ni Father Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob. Amen po ba? Amen. Buong tapang na pinaghihiyawan sa social media yung katotohanan. Na wala akong nararamdamang takot o pangamba o alinlangan man. God's no fear. Naninindigan ako sa patotoo na ibinigay sa atin pinakatanda na ginaganap natin na dito tayo bumabase sa selebrasyon ng pagpupuri at pagpapasalamat natin ng bagong awitin. Who is the greatest composer of our praise and worship? Jesus Christ is the greatest composer of our praise and worship. The highest praise and worship to the living God. Amen po ba? Amen. Kaya doon sa mga nakakarinig, unawain natin mabuti at dito na lang natin i-focus yung puso at pag-iisip natin dahil kanino mang pangalan ng mga kaharian, wala nang kaligtasan pa kundi sa banal na bundok ng Zion inisip at itinanumpa ng Panginoon Diyos na mananayo yung panukala na paniniwalaan natin yung patotoo na ipinakilala sa mga tao. Amen po ba?
Amen. O ngayon, tayo nakakarinig ang gaganap nito. Kakahalinin ng pananampalatayang binigay sa atin. Kagalakan, kapanatagan, katiyakan at pag-asa ng kaligtasan nating lahat. Sino nagregalo sa ating lahat nito? Ito yung napakadakilang pagdiriwang na inaalala natin ng kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin magpapatotoo tayo. Amen po ba? Amen. Amen. Sino nagbigay ng regalo sa ating lahat? Huwag tayong gumaya sa pagan sa libing, Huwag tayong makigaya sa mga paganong pamumuhay. Lahat ng pagsasaya ng pagano na lumilipas. Sa maghapon, oras lang ang pagitan, lilipas na yung okasyon ng pagano. Yung inihandang selebrasyon sa atin forever and ever na hanggang sa dumating na yung tagapagligtas natin. Aabutan tayong nakatayo tayo na babalik tayo ng the highest ceremony. Praises, glory, and honor. Sinikap ng Panginoon ang mga hukbo na itayo ang iglesia ng bundok ng Sayon na ang kanyang pamumuno at pamamahala ay hindi magwawakas forever and ever. Sino nag-isip at sino nanumpa na mananayo ang panukala na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na mabuti. Amen po ba? Amen. Amen. Ano ang kabuluhan ng mga magagandang relihiyon ngayon? Kung hindi naman battle sa iniisip at ipinanumpa ng Panginoon Diyos yan. Hindi mawawasak lang pala yan, magigiba lang pala yan. Ano ang kabuluhan ng building? Ano kabuluhan ng mga magagandang bagay na nakikita natin? Kung wala sa atin ang pag-iisip ng tagapagligtas natin, kung hindi tayo mako-convert sa paniniwala, kung hindi tayo matatransform sa paniniwala, ano ang kabuluhan pa ng kapalaran ng buhay natin sa mundo? Lahat ng pinagsisikapan natin ay nauuwi lang sa wala. Panibagong lakad na naman tayo, panibagong pagsusubikap na naman tayo. Laging ganun na lang yung nagiging buhay natin. So nakakalimutan natin yung katotohanan para maligtas tayo. Bakit ba napahamak yung inalis sa Ehipto? Nilimot nila. Nilimot ng mga inalis sa Ehipto, yung kababalaghang nangyari sa disyerto. Nung alisin sila sa pagkakaalipin ng Ehipto. Kaya nawala sila sa bilang ng 144,000, nilimot nila. Ngayon, naririnig na natin ang katotohanan, patuloy pa rin natin itong nililimot at patuloy pa rin natin sinasadya na hindi natin pinararangalan ng Panginoon Diyos. Masakit ito dun sa mga nagkukunwa-kunwarian, mga nabubuhay sa mundo. Amen po ba? Amen. Pero kailangan nating masaktan dahil itinutuwid na tayo para bigyan tayo ng regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sino nag-isip nito? Sino nanumpa nito? Na pangyayarihin niya yung inisip niya sa iyo at sa akin. Na ikaw at ako ang tagapagmana na sariling mana na nilalang ayon sa wangis ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, na tayo ang saksi niya rito at ang Diyos natin ay nakilala natin na Espiritu. At ano sabi ng ating tagapagligtas? Ako ang Diyos, walang ibang Diyos liban sa akin. Amen. Kayo ang nilalang ko, kayo ang saksi ko, kayo ang bayan ko. Do you believe that the word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? People of Zion, people of God. Amen. Amen. I am a poor servant. Nasaan yung mga icon na mga ngaral? Nasaan yung mga sikat na mga ngaral na masigit pa ang karangalan sa tagapagligtas natin? I am a poor servant na nagbabalik ng maraming karangalan at kadakilaan at kapurihan sa Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa. That is my reals. Ito yung reality ng buhay ko. Nakagagalak na sa isang hamak na kalagayan ko, sa isang payak na kalagayan ko. Nagbabalik ako ng maraming karangalan at kapurihan at kadakilaan at kaluwalhatian sa Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa. Sino lumikha ng langit at lupa?
Sino lumalang ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran na ginaganap natin? Di ba't isa lang ang lumalang ng bagong langit at bagong lupa? Nakukuha po ba natin yung lohika? Tayong tao ang bagong langit at bagong lupain ang tagapagligtas natin, yung gaganapin nating tabernakulo. Ang Panginoong Kristo po ang tabernakulo na sa mga tao. You and me, that is the land of promise of our Lord Jesus Christ in the resurrection, registered in heaven, official in heaven. Nasaan yung mga sugo ngayon na maraming makangaral? Hindi ba tayo nahihiya sa Panginoong Kristo? Sa mga pastor ngayon na ipinokos natin yung isip natin sa mga bagay na pakinabang ng mundo? Hindi ba tayo nahihiya doon sa mga nakikinig at dinaya natin sila? Imbis na matiyak nila yung kaligtasan na pinapahayag natin sa social media. Eto ako, nasa harapan nyo ngayon. Nagagalak ako dahil isinugo ng Panginoon ng mga hukbo, sinasamahan sa katwiran at kapayapaan at kapanatagan, hinahanap ng labi ko yung kautusan ng mga banal na propeta na ipinapangaral ko, ang nilalaman ng banal na kasulatan na inilagay sa banal na bundok ng Sayon na ang sumampalataya ay hindi mapapahiya sa muling pagpalito ng tagapagligtas natin. Do you believe that the word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Amen. People of God, listen carefully, people of God. Huwag kung kailan huli na, saka tayo nagpapakita ng kaipokrituhan sa mundo. Maging matapang tayo sa huling panahon. Magpakatatag tayo, magpakatibay tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Nasaan yung mga pastor ngayon na ang hinahanap, puro pakinabang. Pakilala niyo yung organisasyon niyo. Ito mismo ang Panginoon Diyos ang nag-isip at nanumpaan nito sapagkat itinayo ko ang aking banal na bundok ng Sayon na pinaganda ko ng tahanan sa langit. Na magiging kanlungan ng mga believers, magiging kanlungan ng mga participants ng Panginoong Kristo. Bakit magiging kanlungan natin ang bundok ng Sayon? Pagtataguan na natin, tatakasan na natin yung mga mandarayang makangaral. Ginagawa tayo kapakinabangan ng mga mandarayang relihiyon na yan. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nakakaramdam ng tapang Ang Panginoong Kristo po ang nagbibigay sa akin ng tibay at tatag-tapang para ipahayag ko yung kaluwalhatian niya sa mga may pandinig ngayon. Tao rin akong katulad yun na itinayo sa harapan ng pulpito upang ipahayag ko itong patotoo Inisip ito, ipinanumpa ng Panginoon Diyos na pagtitibayan niya yung panukala sa puso't isip ng mga maniniwala. Ipinaganda ng tahanan sa langit ang kaharian ng iglesia ng bundok ng Sayon Bayang banal na pinili niya ito. Ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin. Amen po ba? Amen. Bakit siya madilim na dako natin ito ipinapahayag sa technology? Para marinig ng mga mandaraya na dinadaya yung mga puso walang malay na maraming nakakarinig. Ginagawa tayong gatasan at kapakinabangan ng mga pastor na walang bait. Kaya sila matadaya sa huli, kukunin ng Panginoon Kristo yung sariling pag-aari niya. Amen po ba? Amen. Pararatingan sila ng kahihiyan at kapintasang hindi hiwalay sa kanila. Hindi naman, lihim sa inyo Sa batas pa lang ng tao, nananagot na yung mga nandaraya sa maraming nakakarinig ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya nasaan? Ano pa kabuluhan? Hindi ho ba kahihiyan ang sumunod? Kapintasan, hindi na mahiwala yung kapintasan. Sa batas pa lang ng tao, hindi na makaalis-alis pa, hindi na makatakas. Kaya lahat ng mga iglesia na nakakarinig ngayon, inisip at ipinanukala ito at ipinanumpa ng Panginoon Diyos sa banal na bundok ng Sayon na inilagay ang banal na kasulatan, ang nilalaman ng banal na kasulatan sa bundok ng Sayon upang ang sumampalataya ay magkaroon ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Takasan na natin yung mga mandarayang makangaral na ginagawa tayong kapakinabangan ngayon. Nauunawaan po ba natin? Amen.
Tanggap ko ng lahat. Kung ano man ang mangyayari sa akin, alam ko. Kung hindi nyo na ako makita sa teknolohiya, alam ko ang Panginoong Jesucristo lang ang magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. That is my real talk. Naunawaan niyo po ba ako? Amen. Naunawaan niyo po ba ako? Ito yung reels ko. Nakikibaka ako sa gitna ng mga bulayan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Upang ipaghiyawan ko ang patutuo na ginawa ng hari ng mga hari. Iniwanan tayo ng righteousness of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection at babalikan niya yung iniwanan niya na inaalala natin yung katuwiran ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon sa muli niyang pagparito. Naririnig niyo yung release ko, yung reality ko? Naririnig niyo yung TikTok ko? Amen. Jesus Christ is the greatest influencer of our living and our faith in the resurrection. Do you believe that the Word of God that is my stand of praise? Nakilala niyo, narinig niyo yung stand ko? Lahat ng okasyon na nangyayari sa sanlibutan, pastime lang. Dumadaan lang sa sanlibutan, oras lang, araw lang. Kinabukasan, panibagong agenda na naman. Pero itong selebrasyon ay ginayak sa atin bawat isa na mananatili tayong tapat forever and ever na hanggang sa muling pagparito ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Binibigyan tayo ng katiyakan lahat Sadya naman nating nililimot. Isipin natin, lahat ng iniisip natin, lahat ng gagawin natin sa buhay natin, lahat ng hahanapin natin para mabuhay ang pamilya natin. Nilikha ng Panginoon Diyos ba't nililimot pa natin yung inisip niya at ipinanumpa niya na itinayo niya ang bundok ng Sayon na ipinaganda niya ng tahanan sa langit. Nakilala niya yung katayuan ng bayang banal na itinayo ng Panginoon Diyos sa lahat ng sasaksi sa pagkabuhay ng maguli. Siya nag-isip niyan siya nanumpa niyan Naunawaan natin, nakilala niya yung katayuan ng inisip niya at ipinanumpa niyang kaharian ay pinaganda niya ng tahanan sa langit na tinawag niya yung bundok ng Sayon na bayang banal na sarili niyang pag-aari. Itinatanyag natin yung kaluwalhati anong tumawag sa atin bawat isa. Itinatanyag natin yung karangalan ng tumawag sa atin bawat isa at nung nag-isip sa atin at nanumpa sa atin bawat isa na pagtitibayin niya yung panukala sa puso't isip natin. Wala nang makapagtatayo ng iba pang panukala kundi buhat sa pasimula, daroon na yung panukala, daroon na ang Kristo. Amen po ba? Amen. Nasaan yung mga messenger ngayon? Nakilala niyo yung isinugo ng Panginoon ng mga hukbo. That is my real. Ito yung real talk ko. Ito yung reality ng buhay ko. Kung mawala man ako sa nakikita niyo sa Facebook or YouTube, alam ko na ang magbibigay ng regalo sa akin ng buhay na walang hanggan, yung nagpahiram sa akin ng buhay. Yung nagpahiram sa akin ng talento. Amen po ba? Amen. Nagagalak ang puso at pag-iisip ko. Sa bawat minuto at segundo na humihinga ako sa mundo. Dahil tinatayuan ko yung palatuntunan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin. Dahil ginawa tayo ng patotoo upang maligtas tayong lahat. That is seal of our faith in the resurrection of our Lord Jesus Christ. That is the seal of our faith. That is my real. Silyado ko sa harapan ng pulpito sa 7 kontinente sa buong mundo, sa maraming mga bansa. Kung paano akong binigyan ng authority ng Panginoong Jesucristo, lisensyado din sa langit, lisensyado din sa estado ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Amen po ba? Kaya magkaroon tayo ng unity, panalangin natin na minamahal natin bansang Pilipinas, kaya nagkakaroon ng kaguluhan, merong kahalilin na kapayapaan at kapanatagan. So darating sa Pilipino, na ang Pilipino ay makikilala pa ng maraming mga bansa. Amen po ba? Amen. Ang kahalilin ng problema ng bansang Pilipinas, karangalan. Pero bago natin makamit ang karangalan, ang crown, dumadaan tayo sa maraming trials para patibayin tayo. Kaya walang duwag na maliligtas
Yung matapang na nga, maliligtas kasi mananindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta. Tignan niyo yung mga nandadaya, puro pakinabangan nasa isip eh. Amen po ba? Amen. May pagharapan lang sa pulpito eh, ang gaganda ng suot, nagniningningan, nagpuputian. Takot na takot, mainitan eh. E paano kaya kung mapunta sa impyerno? Mas lalo nakatatakot pumunta sa impyerno. Eh araw kami naglalagam-labang apoy doon. Nako, nakakatakot po dahil ipinakilala at inisip ng Panginoon Diyos ito, pinupusong natin siya. Di ba't papamusong? Lahat ng kasalanan natin may kapatawaran eh. Pero yung pusungin natin ng Espiritu ng Panginoon Diyos wala nang haing pang natitira. Amen po ba? Amen. Ako'y nagagalak at naninindigan. Bakit? Sa isang hamak na kalagayan ko, sa isang mangmang na kalagayan ko, sa isang dukhang kalagayan ko, inspired yung kalooban ko na madinig nyo ang inisip at ipinanumpa ng Panginoon Diyos na pinagtitibay niya ang panukala sa mga may pandinig na binigyan tayo ng kalayaan lahat na sapagkat itinayo ng Panginoon ang iglesia ng bundok ng Sayon na pinaganda ng tahanan sa langit. So maliwanag sa sikat ng araw sa katanghalian tapat na ang banal na bundok ng Sayon, property ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Nasaan ngayon yung mga sugo? Nasaan yung mga nangangaral na magaganda ang kalagayan sa buhay? May mababasa ba tayong pagandahan ng kalagayan sa buhay? May mababasa tayong pagandahan ng itsura sa buhay? May mababasa tayo ng pagandahan ng kasuotan sa buhay pag umarap tayo sa Panginoong Kristo? Ako may mababasa. Inisip at ipinanumpa ng Panginoon Diyos ito. Napagharap ko sa Panginoong Kristo, inihayag ko yung panukala na paniniwalaan natin para maligtas tayong lahat. Ako ho'y nagagalak. Madalas akong inaatake ni Satan Madalas akong tinutokso ni Satan. Pero nagagalak ako, lagi akong nire-restore ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon, kung natidinig niyo man yung inisip ng Panginoong Kristo, natidinig niyo man yung inisip ng Panginoon Diyos sa atin para maligtas tayo. Para makarating sa pagdinig natin ito. Amen po ba? Amen. Kaya ako muling i-restore at itinatayo sa harapan niyo. Suma sa akin ang Kristo dahil inisip niya lahat ito. Ipinanumpa niya ito. Kaya nagagalak ako humarap sa hukuman ng tagapagligtas natin sa muli niya pagparito. Tanggap ko kung ako man ay nililibak, hinahamak na kailangan mangyari sa akin. Tanggap ko kung hindi man ako iginagalang at nilirespeto ng taong nakakakita sa akin. Pero tanggap ko at nagagalak ako, naaliw yung puso ko. Dahil yung inisip ng Panginoon Diyos, lumalabas sa labi ko, nadidinig niyo po. Yung risk ko, yung reality ko. Inaakay ko marami para matiyak natin yung kaligtasan ng pamilya natin lahat. Amen po ba? Amen. Sapagkat itinayo ng Panginoon Diyos ang bundok ng Sayon, dito makakandong yung mga nananambitan, iiwanan at tatakasan natin yung mga mandarayang makangaral, yung mga namumusong. Sa papanong paraan pinusong, inilihim po nila, pinusong nila yung patotoo. Ang nag-isip niya at gumawa niya at nagpakilala niya ang Panginoon Diyos. Amen po ba? O di maliwanag sa sikat ng araw, yung mga namumusong na pastor ngayon. O di wala pa nakambuluhan yung ganda ng kanilang kalagayan sa mundo. Hinihintay na nila ngayon yung katarungan darating. Sinusumbatan na sila ng Panginoong Kristo ngayon. Bakit ginawa ng Panginoon Diyos inilihim ng mga pastor? Kaya habulin sila ng sumpa ngayon. Hanggang yung mga angkan at lahi nila. Hello? Pero yung mga gaganap nito, sasamahan tayong tagumpay at tatanggapin natin yung regalo sa atin, yung buhay na walang hanggan. Manatili tayong tapat. Amen po ba? Amen. Huwag tayong aalis dun sa patotoo na nadinig natin. Manatili tayo dyan. Huwag tayong padadaya kay Satanas. Huwag na tayong padadaya sa mga pastor na nililihim ang katotohanan. Takasan na po natin yan.
Saan nakatarayan? Saan nakatara yung mga mandaraya? Kayo na ho magsalita. Bakit naganda ng Hades ng impyerno ng pagdurusa? Kanino inihanda yan? At bakit may hinanda sa atin ang buhay na walang hanggang sa kalangitan? Sino ang magiging liwanag natin sa langit? Ang kalawalatian ng Panginoong Jesucristo. Hindi na tayo makakailangan pa ng ilaw na magbabayad tayo ng kuryente sa mga nangungumersyo sa sanlibutan. At wala na tayong bibiling pambigas sa langit. Hindi na tayo magugutom doon dahil tayo ay kalarawan na ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Bagong nilalang ng bagong lahi tayo sa pagbabagong lahi. Ang kanat lahi tayo ng tagapagligtas natin. Open the book of Isaiah chapter 43 verse 21. Pakibasa nga po. Para maliwanagan ng mga nakakarinig na inisip at ipinanumpa ng Panginoon Diyos na nilalang tayo ayon sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na kalarawan niya. Na tayo ang mga saksi na walang ibang Diyos liban sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. Salamat kapatid. Purihin ng Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at nakapangyarihang salita bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng magulo. Ano po nakalagay dyan? Ang bayan na inanyuan sa aking sarili. Hindi bayan pa lang inanyuan sa sarili. Sa pag-iisip na itinanumpa ng Panginoon Diyos, ano ang pangalan ng bayan na inanyuan sa kanyang sarili? Ano ang pangalan? Sinabi kay Propeta Isaias dyan na ang Panginoon ay lilikha sa langit ng tahanan ang Panginoong Diyos ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Iinisip niya yan, ipinanumpa niya yan. Sino itong mga tao na ito na naglitawan na pinusong ang Panginoon Diyos pagmamalaki ang Panginoon Diyos. Isang pata lang pwede nang mawala ang kasaysayan na yan ng mga mandaraya sa mundo. Hello! Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. May bayang inanyuan ayon sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos, kayo ang mga saksi ko, ako ang Diyos nyo. Kayo ang bayan ko. Ano ang pangalan ng bayan na ipinagandahan ng tahanan sa langit? Sabi kay Propeta Joel, sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Sayon. Hello, people of God! Tayo yung mga sanga na nakaduktong sa puno na nagbibigay buhay na walang hanggan. Who is the family tree of our faith? Jesus Christ is the greatest family of our faith in the resurrection. Do you read me, people of God? Amen. Naririnig niyo po ako. Amen. Sa isang hamak at mangmang na kalagayan. Ang Panginoong Jesucristo po ang kanlungan ko. Ang Panginoong Jesucristo po ang armor ko. Siya nagbibigay sa akin ng kaalaman, ng pagkaunawa, ng karunungan, ng talento ko. Narinig niyo yung pinapahayag ko, kay nino itong content, kay nino itong concept. Isa lang ang may concept nito. Inisip, ipinanumpa, pangyayarihin niya yung inisip niya sa mga gaganap ng patotoo. Amen po ba? Amen. Amen. Nasaan ito mga nangangaral? Ako, yung mga nabiktima ng mga mandarayang nangangaral. Ako nakikita ko yung mga nangangaral nagsisinginigan na ngayon pararating pa yan ng kakilakilabot na kahihiyan. Hindi natin kayang tigilin pagka nangyari na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Susundan tayong lahat ng ating mga gawa kapag hindi natin ikinabuhay ito. Inisip ito, ipinanumpa ito, pag hindi natin ito ikinabuhay, ano mangyayari sa atin? Sabi ng Panginoong Jesucristo, kapag hiwalay kayo sa salita ko, wala kayong magagawa, mabibigo kayo. Ngayon, kung tayo ay naka-join sa salita ng tagapagligtas at nagpapatotoo tayo,
May walang hanggang tagumpay yung binigay sa lakad natin, sa isip, sa salita, at sa gawa natin. Save tayong lahat. Amen. Hello? Ang daming magagaling makakaral ngayon eh. Isa lang ang gagamitin natin panatuntunan para bigyan natin ng karangalan at kadakilaan ng Panginoon Diyos eh. Ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Jesucristo po ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na mananahan sa puso't isip natin. Kaya nagpapatotoo tayo eh. Ginawa tayo ng halimbawa na aalalahanin natin at paniniwalaan natin eh. Sino nagpapaalala nung ginawa ng ating tagapagligtas? Di ho ba't ang Panginoong Jesucristo rin ang nagpapaalala sa ating lahat ngayon? Amen. Siya nag-isip nito eh. Siya gumawa nito. Siya nanumpa nito. Sino nagpapatibay at ginawa niya yung pagyayarihin niya madali sa puso't isip na may pandinig? Di ho ba isa lang ang pangalan ng tagapagligtas natin na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan? Kaya nagkaroon tayo ng one ceremony eh. Jesus Christ is the greatest assembly. The Holy Mount Zion. Registered in heaven. Kaya nagkakaroon tayo ng seremonya. Inaanayan natin ng papuri ang Panginoon Diyos dahil binigyan tayo ng katuwiran gaganapin natin. Tayo ang magiging pinakatanda. Mga silyado tayong lahat. Hanapin niyo yung mga relihiyon kung yan ba'y meron bang selyo sa pagdiriwang. Ito lang bundok ng sayo ng katangay-tangay na iniisip at ipinanumpa na nagsisiremonya tayo na meron tayo katuwiran ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na umaawit tayo ng bagong awitin. Who is the greatest composer of our praise and worship? Jesus Christ is the greatest composer of our praise and worship and faith. Naunawaan po ba natin? Siya lang ang nag-compose ng inaawit natin. Ano ang kabuluhan ng mga gagandang inawit na ginawang negosyo yung praise and worship? Ano ang kabuluhan? Ginawang negosyo yung praise and worship ng magagaling na mandaraya, oh. Nakakahabag po, nakakahabag. Tunay na habag ako doon sa naglitawang tinaasang pa posisyon nung Minister of Zion. Who is the minister of branch? Jesus Christ is the greatest minister of Zion. The head minister of branch, Jesus Christ is the head of our faith. In the resurrection, amen po ba? Amen. Kaya aapawan ng reels ang technology eh. Amen po ba? Amen. Continuous po itong programa ng Panginoong Jesucristo na inisip niya na ipinanumpa niya hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung sulat ni Apostol Pedro? Sa aklat ni Apostol Pedro. Saan ininagayang katuparan ng kasulatan? Sa iglesia ng bundok ng Zion, ang naniniwala hindi mapapaya sa muling pagparito. Amen po ba? Amen. Di ba, nag-confess at nag-declare ng mga banal na apostol ng Cordero ang haligi ng puta ng banal na bundok ng Sion? Kami ay saksing lahat sa pagkabuhay na magmuli. Naunawaan po natin, si Apostol Pablo, nung hirangin maging ministro sa kahintilan, tinawag siya at pinili ng tagapagligtas. Inihalal siya ministro na ihayag mo kung paano ako nagpakita sa iyo. Ipangaral mo sa mga pagpapakitaan ko pa at mauunawaan ng makakarinig. Di ba, naunawaan ba natin kung paano ginawang leader si Apostol Pablo? Hinilang ng tagapagligtas, nagpakita siya eh. Kaya ito mga pastor na ang hinahanap, puro pakinabang to sa mga dinadaya nilang mga nakakarinig eh. Wala tayong makikita at nababasa na paramihan at pagandahan ng miyembro. Amen po ba? Amen. Meron tayong mababasa, 2 o 3 nagkatipo, naroon sa kalagitnaan natin ng tagapagligtas natin. Siya yung gumawa ng panukala na inisip niya at pinagtibay niya sa iyo at sa akin. Hindi siya nananahan sa building. Espiritu siya. Karunungan siya, salita siya, saan siya mananahan? Sa puso't isip ng nakakarinig. Paniniwalaan natin, tatanggapin natin yung nadinig natin.
Amen po ba? Amen. Yung building, tahanan lang ng tao yan. Temporaring tahanan lang natin to. Pero ang tahanan ng tagapagligtas, yung puso't isip natin. Kung paano tagalangit siya, tagalangit din tayong lahat. Hello? Naunawaan natin yung inisip at ipinanumpa ng Panginoon Diyos na pagtitibayin niya yung tabernakulo sa mga taong nakakarinig. Nakita na ni Apostol Juan na ang bagong langit at bagong lupain ng Panginoong Kristo na tinatahanan ng katwiran mga taong gumaganap ng tanda ng patotoo. Lilipas ang lumang langit at lumang lupa. Ngayon, alin yung pangakong lupain? Tinatahanan ng katwiran. Tayo ang inisip niya. Tayo ang magiging tanda rito sa lupa sa maraming lakad ng mga sinungaling na mga karal. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po. Nakagagalak na naririnig nyo sa nabi ko ito Day and night. Day and night. Minutes, seconds, hour. Patuloy akong sumasangguni at humihimik araw at gabi upang puspusin ako ng kaalaman, ng karunungan, ng pagkaunawa upang kung ako'y tumatayo sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, dumating sa atin ang pagkaunawa na maliwanag na gaya ng sikat ng araw upang matiyak natin ang kaligtasan natin at matanggap natin yung kagalangang walang hanggan. Yung mga anak natin, yung mga apo natin. Kung mahal natin yung mga anak natin, yung apo natin, palakihin natin sa daan ng Panginoon. Sa tanda ng pagkabuhay na maguli, palakihin natin yung mga apo natin at mga anak natin dyan. Dahil kung nasa ng tagapagligtas, doroon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Mahirap yung kunwari, mahal natin yung anak natin, yung apo natin, masyado tayong mapag-alala. Nililimot naman natin yung magliligtas sa atin. E paano kung sa isang pata, biglang nangyari dun sa bahan natin, ano ang magyayari sa atin ngayon? Lulugbok na lang tayo sa isang sulok, mukha tayong taka. Aminin natin yung reality darating. Amen. Huwag niyo sabihin, kapag may pagsubok na masakit na dumating sa atin, hindi tayo masasaktan. Hindi na bago, dahil ang inyong lingkod, namatayan ako ng anak, namatayan ako ng asawa, biyudo ko ngayon. Isa lang ang talagang inirespeto at ginagalang ko. Ang nagtayo ng maluwalhating kasintahan, ang tagapagligtas. At bahagi ako ng kanyang templo. Bahagi ako ng kanyang pagsinta sa iglesia ng bundok ng San. Amen. Amen po ba? Amen. Namatayan ng asawa, namatayan ng magulang, nawala ng bahay. Eto ako, nakatayo ako sa harapan nyo. Ipinapahayag ko sa mga may pandinig. Ang inisip at pinanumpa ng Panginoon Diyos na sa lahat ng nakakarinig, kilalanin yung paniwalaan natin yung pinakilala ng Panginoon Diyos na binuhay niya maguli yung ating tagapagligtas upang maligtas tayong lahat at mahayag sa atin ng larawan ng Diyos buhat sa pasimula ng Espiritu ang Panginoon Diyos ang kataas-taasang gumawa ng kamabalagan na paniniwalaan nating lahat. Amen po ba? Amen. Nakagagalak humarap sa hukuman ng tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Kaya ang natatakot yung hindi po sumasampalataya. Amen po ba? Bagyo pa lang yung dumadating, ano? Bagyo pa lang. Hanap na ng hanap ng kandungan. Ano, magyayari dyan sa mga building na yan, kahit dyan tayo mangandong. Gawin natin kandungan ng pananampalataya. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Iniisip, ipinanumpa ang panukala. Na pagtitibayin niya yung panukala sa puso't isip ng nakakarinig. Amen po ba? Amen. Amen. Lindol pa lang yung nararamdaman natin sa mundo Nagpapanik na tayo. Ngayon, para makansel yung panic natin, natidinig natin yung katotohanan, paniwalaan natin. At kung magkaisa tayo, idalangin natin yung minamahal natin Republika ng Pilipinas, panalangin natin yung Presidente ng Pilipinas, panalangin natin yung mga senador, yung mga kongresista, yung mga gobernadors, at mamulat na sila sa pangalan ng Jesucristo at magmalasakit na sa sambayan ng Pilipino upang wala nang hindi na maging magulo ang pamumuno ng mga leader ng ating minamahal na Estado. Amen po ba?
Amen. Isa lang ang solusyon na magbibigay ng kaayusan ng minamahal nating bansa. Yung magkaroon tayo ng kaugnayan at paniniwala sa tagapagligtas natin dahil walang imposible. Dahil siya lumalang ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Ngayon, hindi na ako nakikisama sa rally-rally sa EDSA. Ginagawa ko, dinadalangin ko sa Panginoong Jesucristo yung presidente ng bansa natin na siya mamagitan sa mga kaisipan ng mga leaders ng minamahal nating bansa. Dahil sumasampalataya ako, kaya nagkakaroon ng ganyan, ng shaking. Merong kahalilian. Ang dating slave na Pilipinas, ultimo yung mga sanggol na isisilang dito sa minamahal nating bansa, igagalang na maraming bansa. Bakit po? Dito luluwalatiin ng Diyos ng Israel sa minamahal nating bansa. Mapalad ang bansang Pilipinas na may tunay na Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Inisip, ipinanumpa ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na kung ano inisip niya, pangyayarihin niya sa minamahal nating bansa. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na sa sino bang nakarinig kami po na bumabati na kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksin tapat sa pagkabuhay na maguli. Ano po? Amen. Mag-research na tayo ngayon. At ako po bilang isang hamak at mangmang na pastor na nadidinig niyo sa technology. Yung sinasalita ko, inisip, ano po? Ipinanumpa. Sinalita ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias. Sapagkat itinayo ko ang aking banal na bundok ng Sion ay pinaghanda ng tahanan sa langit. O aling organisasyon ngayon ang i-reserve nyo na meron pang ganito kadakila na paghahayag ng katotohanan. Kaya yung mga mandarayang pastor ngayon, sinusumbatan na ng Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Amen. Inilihim nila yung kabutihan at kagandahang loob para maligtas sa maraming nakakarinig. Upang mapapurihan ng Panginoon sa inisip at kagandahang loob niya na mahayag ito sa mga pinagkakalooban ng kaligtasan at mana upang tanggapin o makakarinig yung kaligtasan natin bawat isa. Kaya nasan yung mga pastor? Pastor, hintayin natin yung darating sa ating na sumpa. Ano po? Dahil dyan na tayo nakatalaga. Ayaw na natin talikuran yung pakinabang ng sanlibutan. Ngayon, ang inyong lingkod, naghihintay ng lahat ng magaganap at katuparan ng hula ng mga banal na propeta na inisip at itinanumpa ng Panginoon Diyos na pangyayarihin niya yung inisip niya sapagkat itinayo ng Panginoon Diyos ang banal na bundok ng Zion na ipinaganda ng tahanan sa langit. Dito tayo mga kandong, may hula. Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Mikas? Ang nakalagay doon, lahat ng mga bansa, magsiparoon tayo sa bundok ng Zion na tayo ay makipag-aralan. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang Panginoon ay maghahari sa banal na bundok ng Zion ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Hindi sa building maghahari, doon sa nakakarinig. Maghahari siya sa puso't isip natin. Kaya saan lang tayo pupunta, kasama natin, tagapagligtas natin sa buhay natin. Hindi naman sa kapaigbabawa ng pamumuhay. Ano po? Sa paniniwala ng pamumuhay tayo, pinagkakalooban ng kaalaman at unawa, nakasama natin yung tagapagligtas natin dahil ikinabubuhay natin yung iniisip niya at ipinanumpa niyang panukala na pangyayarihin niya sa iyo at sa akin. Copy po? Amen. Klaro po ba? Detalyado po ba sa lahat ng nakakarinig? So kami po ay nagpapasalamat sa mga may pandinig na unawain natin mabuti at mag-research na po tayo ngayon. Abangan natin yung reels ng Iglesia ng Bundok ng Zion, napakaliwanag ng stand ng paniniwala na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli at yung TikTok ng Zion. At nasa inyo ang desisyon, nasa inyo ang udyok ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. So nasa ating lahat ang karapatan at karayaan ng desisyon. Kung gusto ba natin maligtas, yung kaluluwa natin at yung buong pamilya natin. Kaya nasa atin ang desisyon. Kaya ano sabi sa ating lahat? Malapit na akong mag-closing. Ang sabi sa ating lahat, pinili niya, hinirang niya ng bayang sarili niyang pag-aari ang bundok ng Zion na inisip niya at pinanumpa niya na pinaganda niya ng tahanan sa langit. Amen po ba?
Amen. Sabi sa atin, kung merong nangangaral na pinupusong ang pagkabuhay na maguli, takasan natin yan. Manatili tayong tapat doon sa hula ng mga banal na propeta na iniisip ng Panginoon Diyos na ipinanumpa niya na pangyayarihin niya yung panukala na paniniwalaan natin, na tayo yung inisip niya na ipinanumpa niya na mananayo tayo sa katotohanan, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Disilyado tayong lahat. So sa lahat ko ng nakakarinig, pinasasalamatan namin kayong lahat. Naway, kung paano tayo pinagpala ng biyaya ng pananampalataya na iniuukit sa puso't isip natin na hindi na mamahalin sa labi natin, hindi na niya aalalahanin na anumang kasalanan at kasamaan nating nagawa, kundi patuloy niya tayong sasamahan sa pag-asa at kagalakan bawat isa. Amen po ba? Amen. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga listeners at nagiging participants sa Panginoon Kristo na mag-iintay at magbabantay sa muli niyang pagparito. Nadatnan tayong nabubuhay tayo sa kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoong Kristo na inisip niya, na ipinanumpa niya, na luluwalhatiin natin siya sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, thank you, Lord God Almighty, the God is one. Napakadakila po, mga kapatid at kaibigan. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Napakadakila mga kapatid at mga kaibigan ng patuloy nating naririnig na ipinapahayag sa bayan ng Panginoon, ang nag-iisang bayan na kinikilala ng Panginoon sapagkat ang Panginoon mismo ayon sa kanyang kapurihan nilalang ang banal na bundok ng Zion na siya niyang kinalulugdan, na siya niyang kinalulugdan, na siya niyang pag-aharian ngayon at magpakailan kailan pa man. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy tayong mawit at ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Awitin natin may buong kagalakan mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy nating itaas ang ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ama naming Diyos na sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na patuloy na buhat sa sangkalbutan ay minamasay ng kanyang bayan. Nagagalak ng Panginoon ng umawit ng pagpupuri, ng pagkakila at pagsamba sapagkat tunay nga Panginoon na ang iyong kagandahang loob ay patuloy mong iginagawad sa amin at patuloy mo pang iginagawad sa sinumang tao nagsisihanap ng iyong kalooban. Nagagalak mo Panginoon sapagkat ang lahat ng aming pagsusumakit kung paano kang nagsikap para sa iyong bayan, gayong ibinabalik din namin ang pagsusumakit at pagsisikap upang lahat ng mga taong nagdadalamhati ay patuloy na maitaguyod sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat Panginoon sa kapayapaang inihain mo sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Kaya naman Panginoon ang aming puso pag-iisip, ang
aming buong kalakasan, ang aming mga kaluluwa ay patuloy na namin na ipagliningkod sa iyo sapagkat itinayo mo ang bawat isa sa amin, nilalambok ang bawat isa sa amin ayon sa iyong larawan, ayon sa iyong kapurihan at nakatakdang bahayag ang lahat ng mga kaluwalhatian ito sa muling pagparito ng aming Panginoon Hesus Kristo. Amen. Salamat Panginoon sa lahat ng mga bagay sa iyong pagkantahang loob na patuloy namin tinatanggap. Kaya ang aming puso't pag-iisip ay nagtataas sa iyo ng buong pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpapasalamat sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manubos. Ikagalak natin mga minamahal na mga kapatid na tayong lahat ay magsipagsabi ng Amen. 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 Amen.